Naririnig ni Althea ang matatalas na salita ni Dahlia, ang kanyang biyenan, habang pinipilit niyang ngumiti. Ang amoy ng nilutong adobo na paborito ni Marco ay tila sumasakal sa kanya ngayong gabi. Isa na namang hapunan kung saan siya ang sentro ng pagmamaliit at pang-aalipusta. Talaga bang hindi mo man lang kayang magluto ng maayos, Althea? Malamig na puna ni Dahlia habang tinutusok ang karne. Kung hindi mo pala kayang pagsilbihan ng anak ko, bakit ka pa nag-asawa? Wala ka talagang silbi. Napayuko si Althea, nasanay na siya. Sa loob ng 5 taong pagsasama nila ni Marco, ito na ang naging normal na bahagi ng kanyang buhay. Ang mga salita ni Dahlia ay parang paulit-ulit na martilyo sa kanyang pagkatao. Sinasabing hindi siya sapat, hindi siya karapat-dapat. Kahit pa siya ang nagtatag ng sarili niyang kumpanya, kahit pa ang kondo na tinitirhan nilang mag-asawa ay sarili niyang pinaghirapan, pakiramdam niya ay lagi siyang kulang. Ma, Althea, tama na yan. Mahina sanang sabi ni Marco, ngunit ang boses niya ay nawala sa pagitan ng pagsubo niya ng pagkain. Hindi siya sinagot ni Dahlia. Sa halip, kinuha nito ang mainit na mangkok ng sinigang sa harapan niya at biglang inihagis ang sabaw sa dibdib ni Althea. Kumalat ang init, ang hapdi. Isang tili ang gustong lumabas sa lalamunan ni Althea, ngunit napigilan niya. Ngunit ang sunod na nangyari ang tuluyang nagpamanhid sa kanya. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi, nag-iwan ng pulang bakas. Wala kang kwentang asawa. Pati ang anak ko ay niluluko mo. Hindi ka karapat-dapat. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang pisngi niya ay nagngingit-ngit sa sakit. Ang balat niya ay namamaga sa init ng sabaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding pagkabigla at lungkot. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng pagmamahal at pagtitiwala. Si Marco, na nakaupo sa kanyang silya, ay patuloy lang sa pagkain. Kalmado, walang reaksyon, tila walang nakita, walang pakialam. Ang puso ni Althea ay biglang nanikip at pagkatapos ay parang nagbato. Ang bawat hibla ng pagmamahal at pagtitiis na natira sa kanya ay biglang nawala, naglaho na parang bula. Ito na. Ito ang huling patak. Dahan-dahan, tumayo si Althea. Walang salita, walang luha. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit sa loob may nagising na apoy. Isang apoy na matagal nang pinigilan, ngayon ay nagsisimulang sumiklab. Tumingin siya sa basang bahagi ng kanyang damit, sa bahagi kung saan kumalat ang init ng sinigang. Pagkatapos, dahan-dahan, tumingin siya sa kanila, kay Dahlia na puno ng puot ang mukha, at kay Marco na patuloy lang sa pagkain, tila walang kasalanan. Pumunta si Althea sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat ngunit determinado. Habang papalabas siya ng pinto, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang araw na pirmahan ni Marco, ang isang papel na ibinigay niya sa kanya, isang special power of attorney para sa kondo. Binigay ni Marco ang papel na yon nang walang pag-aalinlangan dahil hindi niya gaanong inisip ang halaga ng apartment na yon. Hindi niya alam na yon pala ang kanyang tanging ari-arian. Sa kanyang isipan, narinig niya ang sarili niyang boses. Tapos na ang paghihirap, Marco. Simula na ng iyong impyerno. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sa dilim ng kanyang kwarto, nag-type siya ng isang mensahe sa kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagnanais na maghiganti. Attorney Garcia, ang nakasulat. Gusto kong simulan ng proseso ng pagbebenta ng kondo. Ngayon na. Hindi pa ito ang katapusan ng gabi. Ito ang simula. Ang hangin sa labas ng gusali ay malamig, ngunit ang kalooban ni Althea ay mas malamig pa. Mag-aalas 9 pa lang ng umaga at narito na siya sa opisina ni Attorney Garcia. Walang bakas ng pagkabigo o pighati sa kanyang mukha. Tanging determinasyon. Attorney Garcia, panimula ni Althea.
nang makaupo siya sa harap ng abogado. Naalala niyo pa ba ang special power of attorney na pinapirmahan ko kay Marco noon? Tumango si Attorney Garcia, iniabot ang isang folder. Oo naman, Ma'am Althea. Ito yung binigay ninyo sa akin para i-review. Nagtataka pa nga ako bakit ninyo pinapirmahan si Mr. Marco para doon sa kondo na sarili ninyong pinaghirapan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Gusto ko kasing pakiramdam niya ay kasama siya sa mga desisyon ko, Attorney Garcia. Gusto kong iparamdam na pareho naming ari ang kondo na yon. Pero ngayon, gusto ko nang gamitin ang kapangyarihan na ibinigay niya sa akin. Ibig sabihin, gusto niyo nang ibenta ang kondo, ma'am? Tanong ni Attorney Garcia, medyo nagulat. Opo, walang pag-aalinlangan sagot ni Althea. At gusto kong mangyari yan sa lalong madaling panahon. May bisa ba talaga yan para ako mismo ang magbenta? Kahit walang pirma ni Marco sa final deed of sale? Ay ma'am, lubos na may bisa po yan. Paliwanag ni Attorney Garcia. Ibinigay niya sa inyo ang buong kapangyarihan na kumatawan sa kanya sa anumang transaksyon tungkol sa property. Sa madaling salita, para na rin kayong siya. Huminga ng malalim si Althea. Magaling. Gusto ko ring maghanap kayo ng reliable na real estate broker na makakatulong sa akin. Dapat mabilis at discreet. Walang dapat makaalam, lalo na ang pamilya ni Marco. Habang abala si Attorney Garcia sa paghahanap ng contact, kinuha ni Althea ang kanyang tablet. Hindi lang ang kondo ang target niya. May mas malalim pa siyang balak. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang kakaibang mga tawag ni Marco at ang mga lihim niyang pagpupulong. Sinubukan niyang ipagwalang bahala noon, ngunit ngayon, bawat detalye ay mahalaga. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Marco, tahimik na binuksan ni Althea ang kanyang laptop. Ang password ni Marco ay madali lang hulaan, ang pangalan niya at petsa ng kanilang kasal. Nag-scroll siya sa mga email, sa mga dokumento. Napansin niya ang ilang file na pinangalanang Project Solace at Golden Horizon. Sa una, mukhang lehitimo ang mga ito. Ngunit nang basahin niya ang mga detalye, napansin niya ang mga discrepancy. Walang permits, walang actual na site, puro mga ilusyon. Kinunan niya ng litrato ang bawat mahalagang pahina, bawat email na nagpapakita ng irregularidad. Inilagay niya ang lahat sa isang secure na folder sa kanyang cloud storage. Mga proyektong wala sa lupa, Marco? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa screen. Gaano karaming tao na ang niloko mo? Kinagabihan, nakipagkita si Althea sa isang real estate broker na inirekomenda ni Attorney Garcia. Si G. Ramos, isang bihasang profesional na ipinangako ang mabilis at lihim na transaksyon. Ma'am Althea, ang kondo niyo po ay napakaganda. Nasa prime location, siguradong may bibili agad, sabi ni G. Ramos habang tinitingnan ang interior ng unit. Gusto kong ibenta yan sa tamang presyo, G. Ramos, at gusto kong magawa natin ito ng walang kahina-hinala. Mayroon akong special power of attorney mula sa asawa ko. Paliwanag ni Althea. Iniabot ang kopya ng dokumento. Naiintindihan ko po, tugon ni G. Ramos. Sa tingin ko, sa loob ng 1 o 2 linggo, may buyer na po tayo. Marami akong kliyente na naghahanap ng ganitong klaseng property. Pagkaalis ni G. Ramos, naglakad si Althea sa paligid ng kondo. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang pinaghirapan. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang unang gabi nila ni Marco dito, ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng 4 na dingding na ito. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay tila pinipiga ang kanyang puso. Ang tanawin ng syudad mula sa bintana ay malawak, napakaganda. Ngunit para kay Althea, ang tanawin na iyon ay hindi na nagbigay ng kapayapaan. Ito ay naging simbolo ng kalayaan na matagal nang inagaw sa kanya at ngayon ay handa na niyang bawiin. Hindi na ito sa inyo, Marco. Bulong niya habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin. Ang kanyang mga mata
ay nagpapakita ng isang bagong lakas, isang bagong apoy. Kinabukasan, isang text message ang dumating kay Althea. Mula kay Jake Ramos. Ma'am Althea, may nakita na po akong interesadong buyer. Handang magbayad ng buong halaga. Makikipagkita po ba tayo bukas ng hapon? Mabilis na nag-reply si Althea. Opo, J. Ramos. Ipinaalam ko na rin kay Attorney Garcia. Ayusin niyo po ang lahat. Ang plano ay nagsisimula na. Naririnig ni Marco ang ringtone ng kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Ngunit may kutob siya kung sino ito. Pinili niyang huwag sagutin. Nagpatuloy sa paglalakad sa mall na tila walang iniisip. Gusto niyang mamili ng bagong relo para maipakita sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nag-vibrate ulit ang telepono. At isa pa. At isa pa. Sa huli wala siyang nagawa kundi sagutin. Hello? Marco, kailan mo babayaran ang utang mo sa akin? Ang galit na boses sa kabilang linya. Si G. Salazar, isa sa mga investor sa Project Solace na puro hangin lang pala. 3 buwan na ang nakalipas. Ang sabi mo, mabilis ang balik. Wala pa akong nakikitang kahit anong development. G. Salazar, kalma lang po tayo. Pilit na pinalambing ni Marco ang kanyang boses. May kaunting delay lang po. May problema po sa permits, alam niyo na po. Bureaucracy. Pero malapit na po yan, magtiwala lang po kayo. Magtiwala? Ilang beses mo na akong sinabihan yan. Kung hindi mo ako mababayaran sa loob ng 1 linggo, idedemanda na kita. Banta ni J. Salazar bago ibaba ang telepono. Napabuntong hininga si Marco. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang likod. Ang mga proyektong inilatag niya na sana ay magpapakita ng kanyang galing sa pagnenegosyo ay isa-isang bumagsak. Ang pera ng mga investor ay nalustay na niya sa kanyang luho at sa mga gastusin ng kanyang ina. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, hindi nawala ang kunot noon ni Marco. Napansin yun ng kanyang ina, si Dalia. Anak, ano bang problema mo? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Puna ni Dalia habang tinitignan siya. May problema ba sa negosyo mo? Wala ma. May kaunti lang po akong iniisip. Pagtanggi ni Marco, ayaw ipaalam sa ina ang bigat ng kanyang problema. Ang huling gusto niya ay marinig ang mga sermon ni Dalia. Baka naman tungkol na naman sa pera yan? Aba, Marco, kailangan mong maging mas madiskarte. Hindi ka na bata. Sermon ni Dalia. At si Althea, ano na ba ang naitutulong niya? Wala akong nakikita, kundi ang pagiging pabigat niya. Ang tagal-tagal na niyang kasal sa'yo, wala pa ring naiibibigay sa pamilya natin. Naiinis na si Marco. Palagi na lang si Althea ang pinupuna ng kanyang ina. Kahit pa si Althea ang halos sumasalo sa lahat ng gastusin sa bahay, pati na rin sa luho ni Dalia, para kay Dalia ay kulang pa rin ang lahat. Ma, may sarili naman siyang kumpanya. Busy din po siya. Depensa ni Marco. Ngunit mahina ang boses. Kumpanya? Ano ngayon? Mas kailangan natin ngayon ang cash. Narinig ko sa mga amiga ko, ang daming bagong sasakyan ng mga asawa nila. Tayo ano? Ang kondo lang ni Althea ang ipinagyayabang mo. Hindi ka ba nahiya? Naramdaman ni Marco ang kurot sa kanyang ego. Tama ang ina niya. Nasanay siyang ipagyabang ang kondo ni Althea bilang kanilang kayamanan. Ngayon, pakiramdam niya ay kulang. Maya-maya, lumapit si Marco kay Althea na naglilinis ng kusina. Althea, pwedeng mag-usap tayo? Tungkol saan, Marco? Kalmado niyang tanong. Walang emosyon sa kanyang boses. Kailangan ko kasi ng kaunting tulong. Simula ni Marco. Medyo naiilang. May mga problema kasi sa mga investments ko. Kailangan ko ng pera, kaunti lang. Baka pwedeng hiramin muna sa'yo. Magkano? Tanong ni Althea. Hindi tumitingin sa kanya. Mga 1 milyon. Napalingon si Althea, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na pagsusuri. Para saan? Para ipagpatuloy ang mga proyekto mong
Wala namang kaganapan? Hindi naman sa ganun, Althea. Kailangan ko lang talaga. Pilit ni Marco. Marco, matigas na sabi ni Althea. Alam mo ba kung gaano kahirap kitain ng 1,000,000? At para saan? Para lang ibigay sa'yo na hindi mo naman pinagpapawisan? Hindi ako bangko, Marco. Napaiwas ng tingin si Marco. Pero asawa mo ako, Althea. At responsibilidad ko bang saluhin ang lahat ng pagkakamali mo? Sagot ni Althea, ang boses ay matigas na. Hindi ko na kayang tulungan ka sa ganyang paraan. Naglakad palayo si Althea. Iniwan si Marco na nakatayo, natulala. Ang dating Althea ay siguradong magbibigay agad ng pera o kahit papaano ay magpapakita ng pag-aalala. Ngayon, tila siya ay isang estranghero. Kinabukasan sa opisina ni Marco, nakaupo siya sa kanyang mesa, nakatitig sa screen ng kanyang computer. Isang email mula sa bangko ang bumungad sa kanya, isang paalala tungkol sa mortgage ng kanilang kondo. Napamura si Marco. Damn it! Pinagpawisan siya. May mali. Hindi ba't fully paid na ang kondo na ito? Oo. Kay Althea pala. Pero bakit siya nakatanggap ng paalala sa mortgage? Sinubukan niyang tawagan ng bangko, ngunit hindi siya makakuha ng direktang sagot. Isang pakiramdam ng takot ang unti-unting gumapang sa kanya, ngunit mabilis niya itong ipinagwalang bahala. Mali lang siguro to, bulong niya sa sarili. Baka may problema lang sa system nila. Hindi naman siguro malalaman ni Althea to. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang maliit na tinig na nagsasabing, "Mali ka, Marco. Malapit na." Nasa isang tahimik na cafe si Althea, naghihintay. Ang sikat ng araw ay sumisilip mula sa bintana, nagbibigay liwanag sa kape na nasa kanyang harapan. Isang oras na siyang nag-iisip, hindi tungkol sa mga problema, kundi sa mga posibilidad. Ang bawat detalye ng kanyang plano ay malinaw sa kanyang isip. Dumating si G. Ramos, kasama ang isang matangkad at may edad ng lalaki na nakasuot ng formal na business suit. Ma'am Althea, nais ko pong ipakilala sa inyo si Mr. Arthur Reyes, ang interesado po sa kondo ninyo. Ngumiti si Mr. Reyes, isang profesional na ngiti, at iniabot ang kamay niya kay Althea. Isang karangalan po na makilala kayo, Ma'am Althea. Narinig ko po ang mga magagandang bagay tungkol sa inyo mula kay G. Ramos. Salamat po, tugon ni Althea. Kinamayan siya ng mahigpit. Salamat din po sa inyong interes sa property ko. Habang nag-uusap sila, inilatag ni Mr. Reyes ang kanyang mga intensyon. Gusto niya ang lokasyon, ang disenyo, at handa siyang bilhin ito sa hinihinging presyo ni Althea. Ang usapan ay naging maayos at mabilis. Gusto ko sana na matapos agad ang proseso, Ma'am Althea, sabi ni Mr. Reyes. Mayroon akong negosyo sa Makati at malaking tulong sa akin kung malapit lang ang tirahan ko. Anong negosyo po ba yan, Mr. Reyes? Tanong ni Althea. Hindi dahil sa interes, kundi sa pagnanais na makakuha ng karagdagang impormasyon. IT company po, sagot ni Mr. Reyes. Dati po ay meron din akong malaking investment sa real estate, kasama ang isang kasosyo. Pero hindi po naging maganda ang nangyari. Nascam po ako ng malaki. Naalala ko pa nga, yung Project Solace, puro pangako, wala namang katotohanan. Biglang nanikip ang dibdib ni Althea. Project Solace, ang pangalang yon ay pamilyar sa kanya. Iyon ang isa sa mga proyekto ni Marco na nakita niya sa laptop. Pinilit ni Althea na manatiling kalmado. Talaga po? Sayang naman. Sino po ba ang kasosyo niyo noon? Nagbuntong hininga si Mr. Reyes. Huwag niyo na pong alalahanin. Matagal na po iyon. Bata pa po ako noon at madaling maloko. Ang pangalan po niya, Marco Santos. Para namang may kumidlat sa isip ni Althea. Marco Santos, ang kanyang asawa. Hindi niya inakala na ang mundo ay ganito kaliit. Ang taong bibili ng kanyang kondo ay siya ring biktima ng kanyang asawa. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay tadhana. Naiintindihan ko po, sabi ni Althea.
Pinipilit na itago ang kanyang pagkabigla. Sana po ay hindi na mangyari sa inyo ang ganoon. Salamat po. Ngumiti si Mr. Reyes. Kaya nga po ngayon, mas maingat na ako sa mga investment. Kailangan lahat ay legitimate at may tiwala ako sa kausap ko. At Ma'am Althea, malaki po ang tiwala ko sa inyo. Pagkaalis ni na G. Ramos at Mr. Reyes, naiwan si Althea na mag-isa sa cafe. Ang kanyang kape ay lumamig na, ngunit ang kanyang isip ay mainit na mainit. Agad siyang umuwi at binuksan ang kanyang laptop. Nag-type siya ng Arthur Reyes IT Company sa search engine. Lumabas ang website ng isang malaking at respetadong kumpanya. Tiningnan niya ang mga lumang balita. At doon, nakita niya ang mga artikulo tungkol sa Project Solis scandal, kung saan maraming investor ang nalugi. At isa sa mga pangunahing sangkot ay si Marcos Santos. Ang galit na muling nanahan sa kanyang puso ay lumalim. Hindi lang siya ang biktima ni Marco. Maraming iba pa. Ang kanyang desisyon na ituloy ang lahat ay lalong tumibay. Agad niyang tinawagan si Attorney Garcia. Attorney Garcia, gusto kong tapusin na ang lahat ng papeles sa pagbebenta ng kondo ngayong linggo. At mayroon pa akong isang pabor na hihingin. Ano po iyon, Ma'am Althea? Tanong ni Attorney Garcia. Gusto kong imbestigahan niyo ang lahat ng proyekto ni Marcos Santos sa nakaraang 5 taon. Kailangan ko ng lahat ng posibleng ebidensya, pati na rin ang tungkol kay Mr. Arthur Reyes at ang kanyang kaso laban kay Marco noon. Ma'am Althea, medyo malalim na po yan. Sabi ni Attorney Garcia, halatang nagtataka. Kailangan ko yan, Attorney Garcia, bilang proteksyon. Kung meron mang mangyari sa akin, gusto kong may hawak kayo ng lahat ng impormasyon. Matigas na sabi ni Althea. Hindi niya diretsong sinabi ang kanyang buong plano, ngunit alam niyang naiintindihan ni Attorney Garcia ang bigat ng kanyang mga salita. Masusunod po, ma'am, tugon ng abogado, na may bahid ng pag-aalala sa boses. Pinatay ni Althea ang telepono. Tiningnan niya ang litrato ni Marco sa kanyang wedding picture frame. Ang naangiti ni Marco doon ay tila nang iinis sa kanya. Sa tingin mo ba, Marco, matatatakasan mo ang lahat ng pinagagawa mo? Bulong niya. Hindi ngayon. Hindi na kailanman. Ang araw ng transaksyon, maaga pa lang, lumabas na si Althea ng kondo. Magi-gym lang ako. Ang sabi niya kay Marco, naabala sa cellphone niya. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Hindi man lang nagtanong. Perpekto. Sa loob ng kanyang sasakyan, huminga si Althea ng malalim. Ang traffic sa EDSA ay tila sumasalamin sa kanyang kalooban. Puno ng tensyon, ngunit may patutunguhan. Ngayon na ang araw na aalisin niya ang isang malaking pasanin sa kanyang buhay. At papalitan niya iyon ng mas malaking problema para sa iba. Sa opisina ni Attorney Garcia, nandoon na si Mr. Arthur Reyes. Nakangiti, handang-handa sa pagpirma ng mga dokumento. Handa na po ba kayo, Ma'am Althea? Tanong ni Attorney Garcia. Tumango si Althea. Mas handa pa ako kaysa kailanman. Mabilis ang proseso. Ang mga papeles ay inihanda na. Isang malaking check ang inabot kay Althea. Ang buong halaga ng kondo, 15 milyong piso. Hawak niya ang check. Pakiramdam niya ay may bigat ito. Hindi lamang ng pera, kundi ng kalayaan. Salamat po, Mr. Reyes, sabi ni Althea. Sana ay maging masaya po kayo sa bagong property niyo. Sigurado po yan, Ma'am Althea. Ngumiti si Mr. Reyes. At sana po ay makabangon din kayo sa lahat ng pinagdaanan niyo. May bahid ng pag-unawa sa kanyang boses. Matapos ang transaksyon, naiwan si Althea at Attorney Garcia sa opisina. Kinuha ni Althea ang isang maliit na USB mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Attorney Garcia, panimula ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso. Hindi pa dyan natatapos ang lahat. Kinunutan ng noo ni Attorney Garcia. Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am? Sa USB na yan, naroon ang lahat ng ebidensya ng mga illegal na transaksyon at mga scam ni Marco. Paliwanag ni Althea. Ang Project Solis, Golden Horizon,
At marami pang iba. Lahat ng pangalan ng investors, ang mga bank account kung saan niya nililipat ang pera. Lahat ng ebidensya para ikulong siya. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Garcia. Ma'am Althea, alam ba to ni Mr. Marco? Hindi, sagot ni Althea, may ngiti sa labi. At mas magiging masaya ako kung hindi niya malalaman hanggat hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Pero ma'am, malaking kaso po to. Maaari po itong humantong sa pagkakakulong, pagdududa ni Attorney Garcia. Alam ko po, sagot ni Althea. At yan mismo ang gusto kong mangyari. Gusto ko siyang makita na nagdurusa, hindi lang mawalan ng ari-arian, kundi pati na rin ng kalayaan. Gusto kong malaman ng lahat kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng pamilya ang kinasama ko. Nag-aalangan si Attorney Garcia, ngunit nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Althea. Hindi ito isang ordinaryong kaso ng paghihiwalay o paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Sige po, Ma'am Althea, desididong sabi ni Attorney Garcia. Hahawakan ko po ang kasong ito. Ano po ang sunod na hakbang? Gusto kong mangyari ang lahat sa pinakaabalang oras. Attorney Garcia. Sa harap ng maraming tao, paliwanag ni Althea, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman ng buong Pilipinas kung sino ang tunay na Marco Santos at ang kanyang pamilya. May naiisip na po ba kayong venue, ma'am? Opo, ngumiti si Althea. Sa sarili kong kondo kung saan sila nakatira ngayon. At sa mismong araw na magdiriwang si Dahlia ng kanyang birthday party, iyon ang perpektong oras. Muling bumalik si Alia sa kondo. Ang pakiramdam ay kakaiba. Mas magaan ngunit mas handa. Nakita niya si Marco at Dahlia sa sala. Abala sa pagpaplano ng birthday party ni Dahlia. Marangya, magarbo, tulad ng dati. Oh, nandyan ka na pala, Althea. Bungad ni Dahlia, hindi man lang siya tinapunan ng ngiti. Ang tagal mo yata sa gym. May sakit ka ba sa pagpapaganda? Ngumiti lang si Althea. Okay lang po ako, ma. Kaya ko na pong mag-isa. Hindi nila alam na ang gym na pinuntahan niya ay ang opisina ng kanyang abogado. Hindi nila alam na ang kanyang pagpapaganda ay para sa huling pagtayo niya sa harapan nila. Umupo si Althea sa sofa, kalmado, tila walang iniisip. Ngunit sa kanyang isipan, nag-uumpisa na ang countdown. Ang araw ng kapanganakan ni Dahlia ay magiging araw din ng kapanganakan ng tunay na bangungot para sa pamilya Santos. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone at tahimik siyang nag-type ng mensahe para kay Attorney Garcia. Mula kay Althea. Ihanda na ang lahat, Attorney Garcia. Gusto kong mangyari ito sa pinakaabalang oras, sa harap ng lahat, walang makakatakas. Ang kondo ay puno ng ilaw at tawanan. Ang musika ay malakas. Ang pagkain ay masasarap. At ang mga bisita ay piling-pili. Puro mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Dahlia at Marco. Suot ni Dahlia ang isang mamahaling gown, nagpapalakpakan habang may nagsasalita tungkol sa tagumpay ng kanyang pamilya. At syempre, masayang sabi ni Dahlia habang hawak ang mikropono, hindi ito magiging posible kung wala ang aking napakabuting anak, si Marco, at ang kanyang asawa, si Althea, na kahit papaano ay nagbibigay ng karangalan sa aming pangalan. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Althea na nakaupo sa isang sulok. Suot ang isang simpleng itim na damit na tila nagpapahiwatig ng kanyang kalooban. Nakatingin lang siya sa mga bisita, sa kanyang asawa at sa biyenan niya. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon. Nilapitan siya ni Marco, may hawak na baso ng alak. Althea, bakit ka nandito lang? Hindi ka ba sasama sa amin? Wala naman po akong gana, Marco. Kalmado niyang sagot. Sige po, magsaya lang po kayo. Ipinagkibit balikat lang ni Marco ang kanyang sinabi at bumalik sa kanyang mga kaibigan.
abala sa pagyayabang tungkol sa kanyang mga proyekto. Maya-maya, nag-umpisa na ang kainan. Nagkakasiyahan ang lahat. Ang amoy ng masasarap na pagkain ay kumalat sa buong kondo. Nakatayo si Marco sa harap ng buffet table, abala sa pagkuha ng pagkain, nang biglang, knock, knock, knock. Malakas na katok sa pinto. 3 sunod-sunod. Lahat ng tawanan ay biglang huminto. "Sino yan?" tanong ni Dahlia. Medyo nairita. Hindi ko naman inaasahan ang iba pang bisita. Lumapit ang personal assistant ni Dahlia sa pinto at dahan-dahang binuksan ito. Sa labas, nakatayo ang 2 uniformed police officer, kasama ang ilang nakasibilyan at isang formal na nakasuot na lalaki. "Magandang gabi po," sabi ng pulis. "Narito po kami para sa isang operasyon." Nagtakbuhan ang mga bisita, nagbulungan. May mali. "Anong operasyon ang sinasabi nyo?" Galit na tanong ni Dahlia na lumapit sa pinto. "Birthday party ko ngayon. Walang operasyon na magaganap dito. Mayroon po kaming court order para sa immediate eviction at warrant of arrest para kay Mr. Marcos Santos," sabi ng formal na lalaki na siyang sheriff. Ipinakita niya ang mga dokumento. Namutla si Dahlia. "Eviction? Warrant of arrest? Ano ang kalokohan yan? Hindi totoo yan." "Ito po ang dokumento, ma'am. Ang kondo na ito ay naibenta na sa ilalim ng special power of attorney na ibinigay ni Mr. Marcos Santos, at si Mr. Marcos Santos ay inakusahan ng estafa at illegal recruitment." Paliwanag ng sheriff na bingi ang buong paligid. Ang mga bisita ay nagulantang. Nagtinginan sila kay Marco na nakatayo pa rin sa tabi ng buffet table. May hawak pang plato ng pagkain, ang kanyang bibig ay nakanganga. "Ano?" sigaw ni Marco, ibinaba ang plato. "Hindi. Hindi totoo yan. Paano mangyayari yan?" "Mr. Santos, mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo," sabi ng pulis. Lumapit sa kanya. "Kasama na po ang mga ebidensya ng inyong mga illegal na transaksyon." Tumingin si Marco kay Althea. Nakita niya si Althea na nakatingin din sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang awa. "Althea, ikaw ba ang may gawa nito?" Nanginginig na tanong ni Marco. Ngumiti si Althea, isang ngangiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. "Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo, Marco." Sinubukan ni Dahlia na pigilan ang mga pulis, ngunit wala siyang nagawa. Isang pulis ang lumapit kay Marco. Kinapkapan siya at saka isinuot sa kanya ang posas. Click! Ang tunog ng posas ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naglabasan ang mga flash ng kamera mula sa ilang bisita na mabilis na kumuha ng litrato at video. "Hindi, anak ko. Hindi niyo pwedeng gawin yan sa anak ko." Sigaw ni Dahlia, lumuhod sa sahig, umiiyak. Lumalabas din po sa investigasyon na ang lahat ng proyekto ni Mr. Santos ay mga ghost projects lamang at ang mga investor ay naloko. "Ang pamilya niyo po ay sangkot din sa kasong ito, Ma'am Dahlia," sabi ng sheriff. "Kailangan niyo rin pong sumama sa presinto para sa investigasyon." Nagulantang ang lahat. Ang pangalan ng pamilya Santos na dating nirerespeto sa lipunan ay biglang naging sentro ng iskandalo. Si Marco na nakaposas ay tiningnan si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil, galit at pagkabigla. Ang kanyang muka ay namumutla. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kayabangan ay gumuho sa isang iglap. "Althea, gaganti ako sa'yo," sigaw ni Marco habang hinihila siya palabas ng kondo. Hindi sumagot si Althea. Tahimik lang siya. Ngunit nang makita niya ang pagbagsak ni Dahlia sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, at ang mga bisita na nagmamadaling umalis, may isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang paghihiganti ay matagumpay. Ngunit ito ba ang katapusan? Pinunasan ni Althea ang kaunting dumi sa kanyang sapatos. Tumingin siya sa mga mata ni Dahlia na nakatingin sa kanya, puno ng matinding pagkamuhi. Hindi pa ito ang katapusan. Bulong ni Althea, sapat lamang para marinig ni Dahlia. Pagkatapos,
Tumalikod siya at naglakad palayo, papalabas ng kondo, papalayo sa pamilyang minsan niyang pinaniwalaan. Ang mga ilaw ng ambulance at police car ay umiilaw sa labas, sumasalamin sa kanyang mukha. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ng pamilya Santos ay kumalat sa lahat ng pahayagan at social media. Si Marco ay nananatili sa kulungan habang si Dalia ay nasa ilalim ng imbestigasyon at nasa bingit ng pagkawala ng lahat. Ang kondo ay naibenta na kay Mr. Reyes at si Althea ay lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas tahimik na apartment sa BGC. Sa wakas, nararamdaman ni Althea ang kapayapaan. Walang sumisigaw, walang nang aalipusta, walang nang mamaliit. Ang kanyang kumpanya ay lumalago at ang kanyang pangalan ay unti-unting lumalabas. Bilang isang matagumpay na negosyante, hindi lang bilang asawa ni Marcos Santos, isang hapon habang abala si Althea sa kanyang opisina, may kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang sekretarya, si Sarah, ay sumilip. "Ma'am Althea, may naghahanap po sa inyo," sabi ni Sarah. Ang pangalan po ay Stella Cruz. Nagtaka si Althea. Wala siyang kilalang Stella Cruz. "Papasukin mo," sabi niya. Pumasok ang isang babae, mga nasa kaedad niya, payat, at may malalim na eye bags. Suot niya ang isang lumang damit, ngunit may dignidad pa rin sa kanyang tindig. Sa kanyang bisig, may hawak siyang isang maliit na bata, mga 5 taong gulang, na nakakapit sa kanyang leeg. Ang bata ay may mga mata na tila pamilyar kay Althea. "Magandang hapon po, Ma'am Althea," panimula ng babae. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lungkot. "Ako po si Stella Cruz. Alam kong hindi niyo po ako kilala, pero kailangan ko po kayong makausap. Upo kayo," sabi ni Althea. Itunuro ang upuan sa harap niya. Umupo si Stella at ang bata ay sumiksik sa kanyang kandungan. Tinitigan ni Althea ang bata. Ang mga mata, bakit pakiramdam niya ay nakita na niya ang mga matang iyon? "Tungkol po ito kay Marcos Santos," sabi ni Stella at doon, unti-unting luminaw ang lahat. "Marco?" tanong ni Althea. "Anong kinalaman mo kay Marco?" Huminga si Stella ng malalim. "Ako po ang dating girlfriend ni Marco, Ma'am Althea. Bago pa po kayo. At itong batang to, anak po namin ni Marco." Para namang may bumagsak na malaking bato sa ulo ni Althea. Anak ni Marco? Hindi siya makapaniwala. "Noong una po kaming magkakilala ni Marco, seryoso po siya sa akin," patuloy ni Stella. "Nagplano po kaming magpakasal, pero nang malaman ni Dalia na hindi po ako kasing yaman ninyo o kasing mayaman ng pamilya niya, ginawa po niya ang lahat para paghiwalayin kami." "Pero paano ang bata?" tanong ni Althea, habang nakatitig sa inosenteng mukha ng bata. "Buntis na po ako noon. Hindi po alam ni Marco. Pinalayas po ako ni Dalia. Binigyan po ako ng pera para manahimik. Ipinagbabanta po niya na kung hindi ako aali, sasaktan niya ang pamilya ko at sisirain ang pangalan ko. Kaya po, wala akong nagawa kundi umalis." Ang kwento ni Stella ay parang isang pelikula, ngunit ito ay totoo. Ang katotohanan na ang pamilya Santos ay mas masama pa sa kanyang inakala ay nagsimulang gumapang sa kanya. "At ngayon, bakit ka nagpakita?" tanong ni Althea. Pinipilit na manatiling kalmado. "Nabalitaan ko po ang nangyari kay Marco, na nasa kulungan siya at ang pamilya niya ay bumagsak," sabi ni Stella. May lungkot sa kanyang boses. "Hindi po ako natutuwa sa nangyari sa kanila, pero gusto ko lang po sanang makamit ang hustisya para sa anak ko. Siya po si Junjun. Nais ko pong makilala niya ang kanyang ama at makuha ang karapatan niya." Tiningnan ni Althea ang batang si Junjun. Ang mga mata niya ay tila sumisigaw ng pangungulila. Ang sakit na dinanas ni Stella ay tila nakikita niya sa kanyang sarili. Ang pagiging biktima ng parehong pamilya, ng parehong lalaki.
Mayroon po ba kayong ebidensya? Tanong ni Althea. Kinuha ni Stella ang isang lumang envelope mula sa kanyang bag. Sa loob, naroon ang mga litrato niya at ni Marco noong magkasama pa sila. Mga sulat na isinulat ni Marco para sa kanya. At isang kopya ng birth certificate ni Junjun kung saan nakasulat ang pangalan ni Marco bilang ama. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Gusto ko pong tulungan niyo po ako, Ma'am Althea, sabi ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nais kong makamit ang hustisya para sa anak ko. Napatulala si Althea. Akala niya, tapos na ang lahat. Akala niya, nakuha na niya ang kanyang paghihiganti. Ngunit ngayon, isang bagong kabanata ang nagbubukas. Isang kabanata na mas komplikado, mas masakit. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa isang bata. Isang inosenteng bata na naging biktima ng kasakiman at panloloko ng pamilya Santos. Attorney Garcia, sabi ni Althea, kinuha ang kanyang telepono. Mayroon po akong bagong kaso para sa inyo. Medyo personal po ito. Pinakinggan ni Attorney Garcia ang buong kwento ni Stella nang may pagkamangha. Ang mga dokumento at litrato ay malinaw na ebidensya. Habang nagsasalita si Stella, nakatingin lang si Althea sa batang si Junjun na mahimbing na natutulog sa kandungan ng kanyang ina. Ang pagkakapareho ng bata kay Marco ay nakakagulat. Ma'am Althea, Stella, sabi ni Attorney Garcia matapos basahin ang mga dokumento. May malakas po tayong kaso. Hindi lang ito tungkol sa suporta para sa bata, kundi pati na rin sa pagpapakilala sa publiko sa tunay na pagkatao ni Marco Santos at ng kanyang pamilya. Iyan mismo ang gusto ko, Attorney Garcia, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay may timbang. Gusto kong malaman ng lahat kung gaano kasama ang pamilyang ito. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga inosenteng tao tulad ni Stella at ng kanyang anak. Nagsimula ang proseso. Inihanda ni Attorney Garcia ang lahat ng legal na papeles para sa paternity and child support case. Kasabay nito, gumawa rin si Althea ng isang paraan para mailabas ang kwento ni Stella sa publiko, ngunit nang walang anumang pinsala sa privacy ni Junjun. Nakipag-ugnayan si Althea sa ilang mamamahayag na pinagkakatiwalaan niya. Ibinahagi ang kwento ni Stella at ang mga ebidensya. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang pamilya Santos na kasalukuyang nasa gitna ng iskandalo dahil kay Marco ay muling naging sentro ng kontrobersiya. Marco Santos, may anak sa labas, dating kasintahan nagdemanda. Dalia Santos, nagbayad para itago ang anak sa labas ng kanyang anak. Iyan ang mga headline na bumulaga sa mga pahayagan at social media. Habang lumalabas ang mga balita, lalong naging matibay ang samahan ni Althea at Stella. Madalas silang mag-usap, nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Pareho silang naging biktima ng kasakiman at panloloko ng pamilya Santos. Sa bawat pag-uusap, mas nauunawaan nila ang isa't isa at mas lumalaki ang paghanga ni Stella kay Althea. Isang hapon, niyaya ni Althea si Stella at si Junjun na mamasyal sa mall. Bumili siya ng mga laruan at bagong damit para kay Junjun. Nakita niya ang saya sa mukha ng bata at sa mukha ni Stella. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang bagong uri ng kaligayahan. Hindi ito ang kaligayahan ng paghihiganti, kundi ang kaligayahan ng pagtulong, ng pagbibigay ng pag-asa. Maraming salamat po, Ma'am Althea, sabi ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat ng ginagawa niyo. Stella, wag mo na akong tawaging Ma'am. Ngumiti si Althea. Althea na lang, magkaibigan na tayo. At hindi ko to ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko to para sa'yo at para kay Junjun, para sa hustisya. Habang naglalakad sila, nakita ni Althea ang kanyang sarili sa mga mata ni Stella. Isang babae na dating mahina, ngunit ngayon ay may lakas na lumaban para sa kanyang anak. Isang babae na dating biktima, ngunit ngayon ay may boses na.
Ang kwento ni Stella ay naging inspirasyon. Maraming tao ang nakisimpatya sa kanya at kinondena ang pamilya Santos. Ang dating magandang reputasyon ni Dahlia ay tuluyang nadurog. Sa kulungan, nabalitaan din ni Marco ang lahat. Ang balita tungkol kay Stella at Junjun ay naging laman ng usapan ng mga kapwa niya bilanggo. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at panloloko. Isang araw, habang binabasa ni Althea ang mga pahayagan, nakita niya ang larawan ni Dahlia na may caption. Dahlia Santos, nakaharap sa sunod-sunod na kaso, ari-arian, nanganganib na makumpiska. Ang kanyang plano ay nagtatrabaho. Hindi lang sa pagkuha ng pera at paghihiganti, kundi sa paglalantad ng katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ng pamilya Santos ay isa-isang nabubunyag. Hindi pa ito ang katapusan, bulong ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay may dalang pag-asa, hindi lang paghihiganti. Nasa kulungan si Marco. Ang bawat araw ay isang impyerno. Ang dating magara niyang pamumuhay ay napalitan ng malamig na sahig at magulong kapaligiran. Ang mga kapwa niya bilanggo ay kinukutya siya. Tinatawag siyang scammer at walang kwentang ama. Ang balita tungkol kay Stella at Junjun ay kumalat na sa loob ng bilangguan, lalo pang nagdagdag sa kanyang kahihiyan. "Uy, Marco! Nandyan na pala ang anak mo sa labas." Biro ng isang bilanggo, sabay tawa. "Ano, bibisitahin ka ba?" Napayuko si Marco. Ang kanyang pride ay dinurog. Wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat. Sa mga sandaling iyon, naaalala niya si Althea. Ang kanyang mukha ay malinaw sa kanyang isip. Ang mukha ng isang babaeng minahal niya, ngunit kinalimutan. Ang babaeng pinagsamantalahanan niya. Ang babaeng ginawa niyang miserable. "Althea?" Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Ang mga araw ay naging buwan. Walang bumibisita kay Marco. Maski ang kanyang ina, si Dahlia, ay hindi na nagpakita. Naiintindihan niya. Si Dahlia mismo ay may sariling problema. Ang dating mansion ni Dahlia ay tila isang ghost house. Ang mga katulong ay umalis na. Ang mga hardin ay tuyo. At ang mga ilaw ay madalas patay. Ang mga kaibigan niya ay hindi na nagpapakita. Kapag lumalabas siya, naririnig niya ang mga bulungan. Iyan ang ina ng scammer. Iyan ang nanakit sa asawa ng anak niya. Umiiyak si Dahlia sa gabi, nag-iisa. Ang kanyang kayamanan ay unti-unting nawawala. Ang mga ari-arian niya ay ni-freeze ng korte. Ang kanyang negosyo ay bumagsak. Ang kanyang pangalan ay nadungisan. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa abogado ni Stella. Isang summons para sa kaso ng paternity and child support at isang demand letter para sa financial damages na idinulot niya kay Stella. At Junjun, nahulog ang sulat sa kanyang kamay. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkasira ng lahat ng pinaghirapan niya, ng lahat ng pinagmamalaki niya. "Marco," bulong niya, "dahil sa iyo ang lahat ng ito." Isang araw, may bumisita kay Marco sa kulungan. Isang abogado, hindi si Attorney Garcia. Isang abogado na ipinadala ni Dahlia. "Kumusta na ang mama ko?" tanong ni Marco. "Hindi po maganda, G. Santos," sagot ng abogado. Kasalukuyan po siyang nahaharap sa maraming kaso. Ang lahat po ng ari-arian niya ay pinipilit ng kunin ng korte. Mayroon pa po siyang kaso mula sa isang Stella Cruz tungkol sa inyong anak. Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Anak? Stella?" "Opo." "Si Junjun, anak po ninyo." Sa mga sandaling iyon, tila nag-play sa isip ni Marco ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang pagtanggi niya kay Stella. Ang pagpayag niya na lokohin ang mga investor. Ang pagpapabaya niya kay Althea. "Nasaan si Althea?" tanong ni Marco. May pag-asa sa kanyang boses. "Ma'am Althea? Siya po ang tumutulong kay Stella Cruz.
sabi ng abogado. Siya po ang nasa likod ng lahat ng ito. Muling nanikip ang puso ni Marco. Galit, pagsisisi, lungkot. Lahat ng emosyon ay nagsama-sama. Si Althea, ang babaeng minsan niyang sinaktan, ngayon ay siya rin ang naging instrumento ng kanyang pagbagsak. Hindi na po siya babalik, G. Santos, sabi ng abogado. Tila nabasa ang iniisip niya. Masyado na po kayong nasaktan. Sa tingin ko po, kailangan niyo nang tanggapin ang katotohanan. Sa kanyang bahay nag-iisa si Dahlia. Walang ilaw, walang pagkain. Ang kanyang tiyan ay kumakalam, ngunit wala siyang gana. Hawak niya ang isang lumang album ng litrato. Naroon ang mga litrato niya at ng kanyang asawa noong bata pa sila ni Marco. Ang mga araw, napuno pa sila ng pag-asa. Biglang may kumatok sa pinto. Marahan. Binuksan ni Dahlia ang pinto. Nakita niya si Stella, kasama si Junjun. May hawak silang isang paper bag. Magandang gabi po, Tita Dahlia, sabi ni Stella. May respeto sa boses. Nagdala lang po kami ng kaunting pagkain. Nabalitaan po kasi namin. Umalis kayo, sigaw ni Dahlia. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Halos wala ng lakas. Hindi ko kayo kailangan. Tita Dahlia, wag na po kayong magalit, sabi ni Stella. Gusto lang po namin tumulong. Si Junjun po. Gusto niyang makita ang kanyang lola. Tumingin si Dahlia kay Junjun. Ang bata ay ngumiti sa kanya, isang inosenteng ngiti. Sa mga matang iyon, nakita ni Dahlia ang bahid ni Marco, ang bahid ng sarili niyang anak. Isang butil ng luha ang tumulo sa pisngi ni Dahlia. Ang kanyang puso, na matagal nang pinatigas ng kasakiman at pride, ay biglang naramdaman ng kirot ng pagsisisi. Junjun, bulong niya, ngunit ang pamilyar na tunog ng kanyang cellphone ay muling umalingaw-ngaw. Isang text message mula kay Attorney Garcia. Ma'am Dahlia, mayroon po tayong bagong kaso na kailangan ninyong harapin. May ebidensya po ng inyong pag-withdraw ng malaking halaga ng pera mula sa mga bank account ni Marco na nagpapakita ng inyong direktang partisipasyon sa kanyang mga scam. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Wala na siyang matatatakasan. Nakatayo si Althea sa entablado ng isang malaking convention hall, puno ng mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kanyang muka ay rumehistro ng kumpiyansa at kapayapaan. Ang kanyang kumpanya ay hindi lamang lumago, kundi naging inspirasyon din sa marami. Siya ang keynote speaker sa isang Women Empowerment Summit. Marami sa atin, lalo na kaming mga kababaihan, ang minsang nawala ng sarili sa paghahanap ng pagmamahal at pagtanggap. Panimula ni Althea, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Minsan, handa tayong isakripisyo ang lahat, pati na ang ating sariling pagkatao, para lang maging sapat sa mata ng iba. Nakinig ang mga tao ng tahimik. Ang bawat salita ni Althea ay tumatagos sa kanilang puso. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagtitiis, at ang kanyang pagbangon. Hindi niya pinangalanan si Marco o si Dahlia, ngunit ang bawat isa sa audience ay alam kung sino ang tinutukoy niya. Dumating ang isang punto sa buhay ko kung saan pakiramdam ko ay wala na akong silbi, na ang buong mundo ay bumagsak sa akin. Patuloy niya. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, doon ko natagpuan ang aking tunay na lakas. Ang lakas na sabihin, tama na. Ang lakas na ipaglaban ang sarili kong dangal at halaga. Pagkatapos ng kanyang talumpati, napatayo ang lahat. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Maraming kababaihan ang lumapit sa kanya, umiiyak, nagpapasalamat sa kanyang inspirasyon. Sa labas ng bulwagan, naghihintay si Stella, kasama si Junjun. Malaki na ang ipinagbago ni Stella. Mayroon na siyang trabaho at si Junjun ay masaya at malusog. Ang kaso laban kay Marco at Dahlia ay nanalo sila. Si Marco ay nananatili sa kulungan at si Dahlia ay halos wala nang natitira sa kanyang yaman
Napilitang mamuhay ng simple. Bagamat hindi siya naging mayaman, natagpuan ni Stella ang kapayapaan at dignidad para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Althea, ngumiti si Stella nang makalapit siya. Ang galing mo! Ang dami mong na-inspire. Salamat, Stella, tugon ni Althea, sabay yakap sa kanya. Kumusta kayo ni Junjun? Ayos lang po kami. Nag-aaral na si Junjun, sabi ni Stella habang ginugulo ang buhok ng kanyang anak. Sa di kalayuan, papalapit ang isang matangkad at guwapong lalaki, si G. Antonio. Siya ang bagong kasosyo ni Althea sa isang malaking proyekto. Mayroon silang business partnership at unti-unting lumalalim ang kanilang samahan. Ma'am Althea, congratulations, sabi ni G. Antonio. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang galing niyo po talaga. Salamat, G. Antonio. Ngumiti si Althea. Halika na, may meeting pa tayo. Naglakad sila papalayo. Sina Althea, Stella, Junjun at G. Antonio. Ang mga araw ng sakit at pighati ay naiwan na. Ang kanyang buhay ay puno na ng mga bagong simula. Isang gabi, habang nakatayo si Althea sa balkonahe ng kanyang bagong penthouse, tinitignan niya ang kumikinang na syudad. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang maliit na medalya na ibinigay sa kanya sa summit. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang pagkabigo, ang sakit, ang paghihiganti. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay nagbigay daan sa tunay na kalayaan. Ang kalayaan na maging siya mismo, nang walang takot, nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Nakahanap siya ng pagmamahal, hindi sa isang lalaki, kundi sa kanyang sarili. Nakahanap siya ng paggalang, hindi mula sa iba, kundi mula sa kanyang sariling pagkatao. Ito ang tunay na kapangyarihan. Tumingala si Althea sa langit, sa mga bituin na kumikinang. Naramdaman niya ang isang matamis na simoy ng hangin. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating mga kamay. Bulong niya. Walang makakakontrol sa ating kapalaran kung tayo mismo ang magtatakda nito. Ngumiti si Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang sakit ay maaaring maging lakas at ang pagbagsak ay maaaring maging simula ng isang mas magandang kinabuhay. Ito na ang kanyang bagong simula, ang kanyang tunay na kalayaan.